What's up guys? Good morning. So today is Monday. Siyempre meron open ang market. Alam nyo na, happy tayo ngayon. And go through ko kayo mamaya sa entry ko. Yung entry natin nung last Friday sa gold saka sa Nasdaq sa US 100 natipi siya. So yung dati nating balance na $60 ngayon is nasa 85 na. So naka-profit tayo ng mga almost 20. Okay. So nag-entry ako ngayon sa gold at BTC lang. So ang ini-entryan ko lang talaga is tatlo. Yung Nasdaq, US 100, BTC, tsaka gold. So ganun pa rin. Ini-execute pa rin natin yung yung mga rules natin sa pagdi-trade. Actually, yung parang nagiging ako day trader ba. So, binibigyan ko na talaga ng discipline yung sarili ko na kung ano yung entry ko, hahayaan ko lang siya mag-play. Kasi nagpo-FOMO ako minsan and turns out na hindi siya maganda. Hindi maganda yung nagiging outcome. So, I try to entry na medyo sobrang, alam mo yan, yung may 1:1 ratio lang or 1:2 ratio kung sakali. Kasi ang nangyayari sa akin pagka once nag-entry ako hindi pa na-hit ng market, ako na yung nagde-decide. So talo talaga sa ganung galawan. So ayun, ngayon yung balance natin is 85 and I put an entry sa BTC in gold na nasa medyo mataas yung risk na inano ko ngayon, nasa siguro kung ASL lahat kasi dalawang entry ko sa gold, dalawang entry ko sa BTC. Sa BTC mga nasa 10 lang, 10 or 7 yung lost. And then sa naman sa gold nasa 20, 25, 24. So sabihin natin mga nasa 35 yung talo natin. Matatalo. But I guess hindi siya matatalo. So ngayon guys, medyo mahirap talaga. Anywhere pwede mo siyang gawin. Wait lang guys, kaya tumawag na yan. Hello? Hello? Asa? Ay, wala na agarin madrasa. Okay. So, ayun guys, tanong sila kung asan na daw ako. Kasi magsusundo nga ako ng bata. Eskwelahan. So, ngayon guys, hindi talaga tayo magiging profitable pagka once na, alam mo yun, hindi natin naman master yung emotion natin in psychology. And until now, because I am trying to start small and mapalago ko siya. But sabi na ng iba, kung magsisimula ka ng capital mo na 50 to 100, mga ganong is very difficult daw na palaguin. Kasi magkano lang yung i-raise mo, 'di ba? So, hindi ako ang ginagawa ko, guys, hindi ako nagdadagdag ng lot size. So, 0.01 lang talaga yung ginagamit ko. Okay? And then eto, slowly pinag-aaralan ko na talaga na, alam mo yun, hindi ko
hindi ko talaga siya i-close. Kasi may mga nangyayari na almost close na siya. Nakikita ko sa mga trades ko na almost SL na siya pero hindi siya nako-close. Hindi siya tumaas. Hindi ko nasabi. Ayan. Ito na tool. Continue sa chart pa kung yun. Ang reports na sila. Okay. So, kahit naman, hindi ko naban yung market is tawag dito. Pag na-trigger siya, ayun, ahayaan ko na lang. So, I'll be continue later guys sa chart. I'll see you then. What's up guys? Ayan, kakabilang natin. Papakita ko sa inyo yung aking setup kaninang umaga. Kabit lang natin yung ating charger. So, habang nasa labas kami kanina ng matanda, ang ginawa ko, sinilip ko yung aking trade. So, bali, kinost ko na yung isang trade. Pakita ko sa inyo guys papakita ko sa inyo. Nag-close ako ng trade, nag-manual close ako kasi nga nakita ko na pababa, paakit na yung market. Okay, sa BTC tayo. May order ako sa BTC. So, tawag dito. Nag-order uli ako sa BTC. And I think ayan guys, bumalik talaga siya sa opening range ng 15 minutes. Okay? So nakuha niya yung aking buy limit. Ayan, kung makikita nyo. Pero nag-aagaw yung ng market kasi nga tingnan nyo. Walang week yung itong previous candle na to. Dito tayo sa 4R para makita natin. So, sa 4R, kung makikita natin, nakasell talaga siya. Okay? Pero nag-retrace lang siya dito sa fair value gap na to. Makita mo. Ayan. So, ang instinct ko kanina guys, nakasabay tayo dito sa buy kanina. Okay? Nakasabay ako ng sabay kanina. And then, ang SL natin dito is nandito sa baba ng fair value gap. Kung makikita nyo. So, di ko alam kung tama ba yung but kanina, close ko na yung sa tayo sa gold. Yung setup na yun guys, pinapractice ko yung pag-retrace ng nag-retrace talaga siya na meron lang siyang oras. London session, it's either na mag-retrace siya sa fair value gap or didiretso siya. Okay? Hindi siya as in bababa doon sa opening range. So, kung makikita nyo sa gold, ayan, pagkababa niya dito, nag-TP ako dyan guys, isa. Nakikita niyo yung isa na TP. Ayan, TP tong isa na to. Okay? So, na-TP tong isa na to, itong isa hindi pa. Ayan. So, pwedeng mag-retrace, pero yung previous candle niya dito, after nung sa, ito. Okay? Ito kasi yung pinagbabasihan ko guys. So ngayon, ayan, nasabay na siya, nasabay tawag dito, position na siya kasi nakita nyo tong sa 4 hours, nag-cross na yung EMA cross dito. So pagka yung once na yung green nasa
Ayan. So, nasa sell pa ata siya, guys. Kasi yung green nasa taas. Okay? Kasi pag yung green nasa baba, nasa buy. So, ngayon, nag-try akong mag-buy dito sa, ano na to. So, hinihintay ko siya na mapunta dito sa level. Okay? Sa level na to, kasi may fair value gap dito sa part na to. Medyo hindi may, ayan, may fair value gap dito. So, ayan, may fair value gap dito. Sa 1 hour. Which is natap naman na siya ng ano. Natap naman na siya. Ito, lagay natin 1 hour. FBG. So, ayan. So, ngayon guys, mukhang hindi na pupunta ng taas itong ano natin. Kasi either na tumaas siya, kukunin niya muna to, saka sa akyat. Kasi nasa bullish trend tayo. Okay? So, ayan yung ating entry, kung makikita nyo. So, I think, tingnan natin sa MT5 ko. Medyo malabo, ano kasi yung sa, ano kasi umiikot ng umiikot. So, dito tayo sa gold. Okay. Tingnan natin yung gold. So, ayan, kung makikita nyo, paakyat siya. Okay. Umaakit pa siya, nasa 1 hour tayo. Punta tayo sa 1 hour. Ayan. So, ito yung ating 1 hour. Ayan. So, ngayon, nakikita nyo naman yung, ano, yung wick. Yung wick. Ayan. So, either na bumalik siya dito, kasi may fair value gap dito. Or either, kasi hindi na, nalampasan niya, kung makikita nyo yung body ng isa, is nalampasan na ng kulay blue. So, yan yung basihan ko na papunta pa siya ng taas. May negative 9 tayo. Nakikita nyo, negative 9. Papakita ko sa inyo yung history kung ngayong araw. Okay. So, ayan. Meron tayong profit na ito kanina. Buy market to. Buy market yung may kulay na yan. Ito. Orange sa green. Yung aking tawag dito, entry nung last Friday, ito yun. Yung tatlo na yan. Na green. Na take profit siya. Okay? So, ngayon, meron tayong profit na 16.96. Okay, guys? 16.96. So, meron tayong profit ngayon. Ito yung manual ko. Yung $10 na yan. Yan yung manual ko. Tsaka, ito na, masa na ba yun? Meron pa akong isang manual na close kanina. Nasa 7 ata ito. 7. Yan. So, on and all, 16.96 yung profit natin. Ito yung ating live account. Okay. So, ang ginagamit ko po ay live account. Okay. Ang SL natin dito, kung ma-SL siya is 15 yung maging ano natin dito, 15 sa BTC. And then naman ay sa gold. Sa BTC naman SL natin dito 3, okay, mga 15 plus 6 is 20, sabihin natin 22 na. Okay? So, punta naman tayo dito sa Nasdaq. Sa Nasdaq naman, ayan, pahit na yung SL niya. So, tawag dito, nasa 27 yung ating SL ngayong araw, if ever. Okay? So, titingnan natin tong Nasdaq. So, kung makikita nyo, ayan, ito yung opening range niya. Pero naglalaro pa rin. Naka-sell tayo dito kanina. Okay? So, ayun lang guys.
Ang gamit ko na ano dito is Hiken na ano na candle. Kaya ganyan siya. So let's see kung ano yung magiging result ng ano ko ng trade ko ngayong araw. Balance natin. Pakita ko sa inyo yung balance natin. Ang balance natin is ayan, 83. Nag-start tayo ng 50. Ayan, 83.23. Okay, so we don't know pa kung mag-negative or magpa-positive tong mga trade natin dito. Negative, ano tayo? 10. So, ayun lang guys. Hintayin natin matapos tong ano, ating trade ngayong araw. Hindi ko na siya gagalawin. So, ayun guys, nakita nyo naman yung entry ko. Ano siya, bali 5 entry ngayong araw yung ginawa ko. And kung mag-negative tayo lahat, ang magiging babalik tayo ng mga 60, 50 plus, gano'n. So medyo napadami yung aking ano, tawag dito, entry. So hindi naman tayo overtrade siguro. Pero sa account kasi natin, overtrade na yon. Kailangan natin ng ano, kailangan natin ng tawag dito, siguro mga 10 to 15 lang sa mga ganong ano, sa mga ganong tawag dito, account. So ayun, titingnan natin tong ano, saan na ba to? Okay, titingnan natin yung sa Nasdaq. Okay, kung ma-SL siya, 5.58. So ayun, bumababa na. If ever na bumaba siya sa ano, sa entry ko, I think magbabay ako kasi mukhang bullish yung ano, bullish yung Nasdaq. Hindi tayo nakapag ano dito. And sa ano naman, sa ibang tawag dito, sa BTC naman, naka-bullish kasi tayo dito. So, we will anticipate na tawag dito. Kasi nag-double bottom na siya. Double bottom. Nag-retrace lang siya ng konti. Tapos, I think, aakit na siya. Okay? We are, ano man God, we are trading probability. So, ayun guys. Let's see kung ano yung magiging profit ko ngayong araw. I-journal ko na lang. So, I hope na meron naman kayong natutunan. Or kung wala, thank you. Ito yung process kung saan tayo kailangan dumaan. Okay? So, I'll see you next. I'll see you sa next video ko. And I hope you enjoy your journey. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo or kung ano man yung gusto mong marating. So, i-enjoy lang natin yung process. Ganun talaga. May araw na mahina tayo, may araw na malakas. So, may araw na pagod. Yung pagod, ang katumbas lang nun, pahinga. Diba? So, yung kagaya nito na, na career, kailangan talaga ng balance. So, kung halimbawa, ang tawag dito, pagod ka, pahinga lang. So, ganun lang. Habang may trabaho, sipagan natin na pag-aralan yung isang bagay na pwedeng ipalit sa trabaho natin na hindi na tayo, alam mo yun, yung gigising ka ng maaga, okay? Which is, kailangan natin ng 8 oras na tulog pero hindi na nangyayari. So, ayun lang guys.
See you next video and have a good day.